Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nasa online, si Carlos nasa Baguio na yata. No, pero nandyan siya kasama natin. Meron din po tayong kasama from Mindoro ba? Palawan? Mindoro. Mindoro, ayan. Hello Ate Kath. Yung mga nasa Thailand, hello din. Yung mga nasa Tagapaniki, hello din, no? Sige po. Ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa isang tao na bulag. Sabi po ni Helen Keller, tinanong siya kung ano ba daw ang mas malala pa kesa sa maipanganak na bulag. Ang sagot po ni Helen Keller, isa din po siyang bulag. Ang sagot niya po ay ito: being able to see but having no vision. Mas malala pa daw po yun kesa sa ipinanganak na bulag. Nakakakita ka nga, pero wala ka namang paningin. Nakakakita ka nga, pero bulag ka sa katotohanan. Nababasa mo na yung mga nakasulat, pero mali pa rin yung pangunawa mo dun sa binabasa mo. Parang yung kanina po, sa pinag-usapan natin sa Lord's Supper. Di ba nakikita nila ang Panginoong Jesus, ba't hindi nila siya tanungin? Gumawa pa sila ng kanya-kanya nilang masasabi tungkol sa Kanya. So sa umagang ito, matutunghayan po natin ang pagpapagaling ng Panginoon doon sa isang bulag na sumampalataya sa Kanya. At ang katotohanan po na matututunan natin sa tagpong ito ay ito, sa next slide. Si Kristo ang haring alipin na dapat sampalatayanan at sundan. Okay, yan po ang makikita natin sa buhay ng karakter natin sa umagang ito. Si Kristo ang haring alipin na dapat sampalatayanan at sundan. Bago po natin tuloy pag-usapan ito, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Mark chapter 10 verse 46 to 52. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Ito po ang sinasabi sa aking salin. Dumating sila Jesus sa Jericho, at nang paalis na siya roon kasama ang mga tagasunod niya at marami pang iba, nadaanan nila ang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeus, na anak ni Timeus. Nang marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Kaya tinawag nila si Bartimeus at sinabi, "Lakasan mo ang loob mo, tumayo ka dahil ipinapatawag ka ni Jesus." Itinapon ni Bartimeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Yan po ang kwento na titingnan natin sa umagang ito. Bago po yun, tingnan po muna natin ang ilang mga nakita natin na mga impormasyon tungkol kay Bartimeus. Una, makikita natin na natagpuan siya ng Panginoong Jesus sa Jericho. Although hindi po ito sinabing yun yung address niya. No, hindi po natin sure. Pero doon siya natagpuan ng Panginoong Jesus. Ang Jericho po ay isang maunlad na bayan at may magandang klima. Isa din po yan sa pinakamayamang syudad sa Judea. So yung Jericho po ay isang napakagandang lugar, very much appropriate, at dahil mayaman nga po ito, may sapat na makapagbibigay ng limos kay Bartimeus. Tapos, ang kanyang ama ay nabanggit doon sa ating binasa. Ang pangalan po ng tatay niya ay Timeus. Kasi pag sinabi, actually, ito po ang totoo, hindi niya po pangalan ang Bartimeus. Hindi niya po yun pangalan. Kasi ang ibig pong sabihin ng bar doon sa Bartimeus ay son of. Kaya pag sinabing Bartimeus, son of Timeus, ang ibig pong sabihin doon. Kaya ang Panginoong Jesus noon, pwede siyang, siguro tinatawag siya ng mga nakakakilala sa kanya na Bar Yosef. Kasi ang tatay niya ay si Jose, son of Joseph. No, so yan po si
si Bartimaeus, yung pagkakakilala natin. Pero ang nabanggit lang po talaga, hindi natin alam. So hindi natin alam kung ano talaga yung pangalan niya, pero kilala natin kung sino yung tatay niya. Ikatlo, nakita po natin yung kanyang trabaho, yung kanyang occupation. Isa po ito sa mga nauusong occupation din sa panahon natin ngayon, no? Kasi wala pong major para dito eh, no? Hindi nyo kailangan gumastos ng tuition fee. Oh. Bachelor of Science in Beggary. Okay. Mababang antas po sa Jewish society ang pagiging isang pulubi. Kung may trabaho po siguro dati, kasi hindi naman po natin alam kung si Bartimaeus ay ipinanganak na bulag. Hindi po yun sinabi. So, posible na siya ay nabulag na lang later on. Maaring may trabaho din siya bago siya nabulag. At kung may trabaho po siya dati bago siya nabulag, sigurado tanggal po siya sa trabaho. May mag-hire po ba ng bulag na karpintero? Kayo po ba ay uupa ng bulag na gagawa nitong tinatayuan nyo ngayon? Ano po kaya magiging itsura nun nitong tiles natin kung bulag ang gagawa niyan? May mag-hire po ba na office worker na bulag? Kung noon po sa panahon nila, discriminated na ang mga bulag pagdating sa trabaho, hanggang naman po sa panahon natin ngayon eh. Konting trabaho lang po ang available para sa mga bulag. Ano po yung mga alam yung trabaho nila? Masahe sa SM. Di po ba? So yan. Yan po yung ilan sa mga kaya ang dami pong mga trabaho na hindi sila magagawa. Saan mo nakikita yan? F. Taniedo. Sa Robinsons. Okay. So, yun po yung kalagayan niya, yun yung trabaho niya. And last na nakita natin sa kanya ay yung kanyang physical disability. Siya po ay bulag. Pero pansinin niyo po ito, hindi po naging hadlang yung pagiging bulag niya para tumawag siya sa Panginoon. Meron pa po kasi siyang ibang abilities. Ang disability niya lang ay yung kanyang paningin. Meron pa po siyang tenga para marinig na dadaan ng Panginoong Hesus doon sa kanilang lugar. Nagamit niya pa rin yung pandinig niya. Meron pa rin po siyang bibig para sumigaw at tumawag sa Panginoon. Nagamit niya pa yung ibang mga abilities niya para makatawag sa Panginoon. Ngayon po, may mga taong may mata pero ayaw mabasa ang tungkol sa Panginoon. May mga taong may pandinig pero ayaw marinig ang tungkol sa Panginoon. May mga taong may boses pero hindi man lang magamit ang mga boses nila sa pagpupuri sa Panginoon. Ano po ang ginagawa nyo sa mga abilities na meron kayo? Si Bartimaeus, sa kabila na siya ay bulag, ginamit niya pa rin yung ibang abilities niya para makatawag sa Panginoon. Ngayon, dumako po tayo dun sa tatlong katotohanan na matututunan natin tungkol sa pagkikita ni Bartimaeus at ng Panginoon. Ang pinakauna po dyan, Bartimaeus knew Jesus. Kilala ni Bartimeo ang Panginoong Hesus. Alam niyang ang Panginoong Hesus ang anak ni David. At pag sinabi pong Son of David, yan po ay tumutukoy doon sa title na ginamit ng Diyos sa pangako niya kay David. Sa magiging anak niya na bibigyan ng Diyos ng kaharian na pangwalang hanggan, eternal kingdom. Yan po ang Messiah. At kilala po yan ni Bartimaeus. Halos buong Israel po nung time na yon, sa pangunguna ng mga religious leaders nila, at kasama na rin po ng sariling pamilya ng Panginoong Hesus, ay bulag sa presensya ng Mesyas. Pero itong bulag na pulubi na ito ay hindi po bulag sa katotohanan na ang Panginoong Hesus ang Mesyas. Ang sabi po sa Isaiah 35 verse 5, babasahin ko na lang po sa inyo. At kapag nangyari na ito, makakakita na ang mga bulag at makakarinig na ang mga bingi. Propesiya po ito tungkol sa Mesyas. Propesiya ito tungkol sa Mesyas. Pero bakit yung mga leaders, lalo na yung mga religious leaders, ay against sa Panginoong Hesus? Sabi din po sa Isaiah 42 verse 6 to 7, gagawin kitang ilaw na magbibigay liwanag sa mga bansa para magpadilat sa mga mata ng mga bulag
at magpalaya sa mga binihag na ibinalanggo sa madilim na bilangguan. Ang pagpapagaling po sa mga bulag ay isa sa mga katangian ng Mesyas. At nakilala siya ni Bartimeo. Ang Mesyas ang magbibigay paningin sa mga bulag. Isa pa po sa makikita natin dito tungkol sa Panginoon ay yung pagiging haring alipin niya. Pansinin niyo po, doon sa una, tinawag po siya ni Bartimeo na anak ni David. Nagpapakita po yan ng kingship ng Panginoong Jesus. Si David ay isang napakatanyag at dakilang hari ng Israel. At ang panahon niya po ang kinoconsider nila na isa sa mga golden time ng military power ng Israel. No, sila po ang pinaglilingkuran noon ng mga bayan na nakapaligid sa kanila. Pero maliban po sa pagiging hari niya, makikita din po natin dito sa tagpong ito na ipinakita ng Panginoon yung kanyang pagiging alipin. At yun po ay sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Bartimeo. Sabi niya po dun sa verse 51, tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do for you? Ipinakita po ng Panginoon dito yung pagiging lingkod niya. At ito po kasi ang isa sa pinapakita ni Marcos sa kanyang isinulat, that Jesus is a servant. Kaya nga po, bago itong tagpo na ito, yung verse 46, atras lang po tayo ng isang verse. Sa verse 45, ito po ang sabi ng Panginoong Jesus, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. He is the servant king. Yes, hari siya, pero hindi siya dumating para siya ay paglingkuran bilang isang hari, kundi dumating siya para maglingkod. Maaaring wala pong pakialam yung mga tao kay Bartimeus, pero ang Panginoong Jesus ay meron. At kahit papunta na po siya dun sa krus, kasi itong paglalakad niya pong ito, papunta na sa Jerusalem At alam niya po na doon, papatayin na siya. At alam niyo po ba, bago po tayo magtuloy, no, ito na po yung una at ito na po yung last na time na dadaan si Jesus sa Jericho. Imagine niyo na lang po kung na-miss ni Bartimeus yung chance na yon. Yun lang ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Panginoon para siya ay gumaling. At hindi lang physically, kundi spiritually. Imagine niyo yung pagkakataon na yun. Kaya kung dumadating po tayo sa mga pagkakataon na tinatawag tayo ng Panginoong Jesus na kilalanin siya, huwag po natin itong palalagpasin. Dahil baka yung pagkakataon na yun na binigay sa atin ay yung huli na rin. Gaya ng natanggap ni Bartimeo. At kahit papunta na po ang Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, makikita pa rin natin yung pagiging alipin niya dito kasi meron pa rin siyang panahon para huminto at paglingkuran si Bartimeo. Happy to serve you. Diba? Gaano mo kakilala ang Panginoon? Tama ba ang pagkakakilala mo sa Kanya o nakabatay lang ito sa mga sabi-sabi? Ang pagkakakilala mo ba sa Panginoon ay nakabatay sa Biblia gaya ng pagkakakilala ni Bartimeus? Ang pagtingin, nakita na po natin kanina, ang pagiging son of David ng Panginoong Jesus ay biblically based. At yan po ang pagkakakilala ni Bartimeus sa kanya. So kilala po ni Bartimeo ang Panginoong Jesus. Tingnan po natin kung ano pa yung ibang alam ni Bartimeo. Bartimeus knew what Jesus could do. Alam ni Bartimeo kung ano ang kayang gawin ng Panginoong Jesus. Ano po yung nabasa natin kanina? Sinubukan po ng maraming tao na patahimikin at pigilan si Bartimeo sa pagtawag niya sa Panginoon. Pakiramdam po siguro nila istorbo si Bartimeo dun sa prosesyon ng Panginoon, dun sa paglalakad niya. At iniisip siguro nilang sayang ang oras ng Panginoon para sa Kanya. Alam niyo po minsan, kung hindi man madalas, ginagawa po ng mundo yung ginagawa ng crowd na yan sa mga mananampalataya. At kahit dun sa mga gustong lumapit sa Panginoon, i-discourage po tayo ng mundo na tumawag sa Panginoon. Ano po ang mga sasabihin sa atin ng mundo? Huwag ka nang tumawag sa Kanya.
Ang liit-liit na bagay, lalapit ka pa sa Kanya. Gawan mo na lang ng paraan, huwag ka nang manalangin. Sa ganyang paraan, dinidiscourage po tayo ng mundo na lumapit o tumakbo sa ating Panginoon. Ano pa po ang sinasabi nila? Huwag mo na siyang istorbohin. May mga taong mas mahalaga pa ang panalangin kaysa sa panalangin mo. Sasabihin din sa atin ng mundo, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, huwag kang mag-alala. Kasi kahit di ka manalangin, may gagawin ang Diyos. Kaya huwag ka na lang manalangin. Sa mga ganyang paraan, ay pinapaisip sa atin ng kaaway na huwag na nating tawagan ang Panginoon. Gaya ng pag-discourage ng crowd kay Bartimeo. Ngayon, pansinin niyo po, yung hinihingi ni Bartimeus nung una, na nabasa natin kanina, ang hinihingi niya po ay hindi pera, hindi niya rin hinihingi yung paggaling ng kanyang mata. Ang hinihingi niya po ay habag. Son of David, have mercy on me. Maawa ka sa akin. Pero tinanong pa siya ng Panginoon kung ano po yung gusto niyang gawin ng Panginoon para sa kanya. Ngayon, hindi po ba alam ng Panginoon kung ano yung kailangan ni Bartimeus? Alam po ng Panginoon yun. So bakit pa niya ito tinanong? Kasi gusto po ng Panginoong Jesus na lumabas sa bibig mismo ni Bartimeo kung ano ang pinaniniwalaan niyang kayang gawin ng Panginoon para sa kanya. Isa po yung pagkakataon na ibinigay kay Bartimeus para ma-i-express niya yung pananampalataya niya sa pagsabi sa Panginoon kung ano yung specific na hiling niya sa Panginoon. Tinanong po siya ng Panginoon kung ano yung prayer request niya at hindi po siya sumagot ng general na sagot. Sinagot niya po ang Panginoon sa specific na request. Minsan po kasi kung kausapin natin ang Panginoon, napaka-general po ng mga request natin sa Kanya, di ba? Ano po yung mga halimbawa ng general na request? Lord, ibigay niyo po sa amin ang kalusugan. Lord, bigay niyo po sa amin ang aming pangangailangan. Napaka-general nung ating mga sinasabi sa pananalangin. Lord, gabayan niyo po ako sa landas na aking tatahakin. Sana ay yung tamang landas ang aking mapili. Napaka-general po ng mga sinasabi natin minsan sa Panginoon. Sabi po ni Santiago sa James chapter 4 verse 2 to 3, hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi man kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang nasa para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Yun daw ang mga problema kaya hindi natin natatanggap yung mga prayer requests natin. Una, kasi hindi tayo humihingi sa Diyos. Kung lalapit tayo sa Kanya, ang napaka-general na mga sinasabi natin. Ikalawa, yung mga hinihingi natin sa Kanya ay selfish, for selfish purposes. At hindi ayon sa Kanyang kalooban. So kung tatanungin po kayo ng Panginoon, gaya ng pagtatanong niya kay Bartimeo, kung anong magagawa niya para sa inyo, ano po ang hihilingin nyo sa Kanya? Sa bawat araw po, bukas ang trono ng Diyos para sa mga anak niya. At tinatanong niya po tayo, tuwing nananalangin tayo, ano ang magagawa ko para sa iyo? Ano po ang sagot natin sa tanong ngayon ng Diyos sa atin? Anong magagawa ko para sa iyo? Jepoy, anong magagawa ko para sa iyo? Diba? Tony, anong magagawa ko para sa iyo? Darrell, anong magagawa ko para sa iyo? Tinanong niya si Bartimeus ng ganong tanong. At hinihikayat tayo ng Panginoon na lumapit sa Diyos. Kasi yung hihilingin natin sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang pangalan, ay ibibigay sa atin. Hindi niya po tayo dinidiscourage na lumapit sa Diyos. Kaya pag-isipan niyo po, sa tuwing mananalangin kayo, yun po yung sana maisip natin, no? Mula ngayon, kung hindi nyo pa man po nakagawian, mula ngayon, sana kapag nananalangin kayo, naiisip nyo po itong pagtatanong ng Panginoong Jesus kay Bartimeo, nang tanungin siya ng Panginoon na, ano ang magagawa ko para sa iyo? Sa tuwing lumalapit tayo sa trono ng Diyos, tinatanong niya tayo kung ano magagawa niya para sa atin. At sabihin po natin yung specific
na pangangailangan natin. Ang sabi po ng Panginoon sa mga alagad niya sa John 16 verse 23, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, anumang hilingin nyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Whatever you ask for in my name, my Father will give you." Mahihiling mo ang ayon sa kalooban niya kung kilala mo siya. Sabi po sa John 15 verse 7, "Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo." Pansinin niyo po yung sinabi ng Panginoong Hesus na kondisyon doon. Kung nananatili daw yung believer sa Kanya, ibig sabihin connected yung mananampalataya sa Panginoong Hesus. And nananatili din ang salita niya doon sa mananampalataya. Ibig sabihin, aware tayo, alam natin kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus, alam natin yung mga ginawa niya, mga itinuro niya, mga sinasabi niya. Kung aware po tayo doon, sabi niya, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo. Kasi kapag ganun po ang nangyari sa buhay ng mananampalataya, ang hihilingin natin ay kung ano yung nasa kalooban niya. Kasi nakatanim na sa puso natin yung salita niya. At kilala natin siya. Alam natin kung ano yung desire ng Panginoon, alam natin kung ano yung gusto niya, alam natin kung ano yung kalooban niya. At hindi tayo mananalangin ng anumang labag sa kalooban niya. So pwede mo bang sabihin sa iyong pananalangin na, "Lord, alisin mo lahat ng masasamang tao. Alisin mo lahat ng masasamang tao sa mundo." Yan ba ay laman ng panalangin ng isang taong nakakakilala sa Panginoong Hesus? Kung kilala mo ang Panginoong Hesus, hindi mo yan ipapanalangin. Ang hihilingin mo sa Kanya ay kagaya nung itinuro niya sa Lord's Prayer na, "Deliver us from evil." Kung binabasa po natin ang salita ng Diyos, malalaman po natin na ayaw ng Diyos na mapahamak ang sinuman sa impyerno. Sino man, kahit po yung pinakamasamang taong kilala nyo, ayaw ng Diyos na mapahamak ang sinuman. Tayo lang po ang may gustong mapahamak ang sinuman eh. Pero ang Diyos, mahal niya ang kanyang mga nilikha at ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kaya kung mananalangin ka sa Diyos na patayin niya na lahat ng masasamang tao, gaano ka nakakasigurong hindi ka kasama doon sa papatayin niya? Ang sabi po ng Diyos, ayaw niyang mapahamak ang sino man sa impyerno at gusto niya na ang lahat ay magsisi. Kapag hiniling mong ang lahat ng masasamang tao ay mamatay, humihiling ka ng labag, ng malinaw na labag sa sinabi niya sa kanyang mga salita. Pwede mo bang sabihin sa kanya na, "Lord, alisin mo lahat ng sakit"? Ngayon, meron po tayong mga kapatid na may karamdaman o masakit na nararamdaman. Si Auntie Ted, masakit ang katawan. Si Kyla, nilalagnat. Panalangin po natin sila mamaya sa closing. Meron pang si Nanay Zenny, andyan din. Si Kuya Jepoy, kanina, naririnig nyo na yung kanyang lalamunan. Si Kevin, meron pa rin po, no? Kung iladalangin mo sa Panginoon na, "Lord, alisin niyo po lahat ng sakit sa mundo." Kung kilala mo ang Panginoon, hindi mo yan ipapanalangin. Bakit? Kasi hindi po yan ang dahilan kung bakit namatay si Kristo. Yes, nagpapagaling ang Panginoon, pero hindi niya po yan obligasyon. Tayo po ay nasa habag niya pa rin. Hindi po siya isang genie na pwede nating utos-utusan. Siya po ang Creator, siya ang Almighty God, at lumalapit tayo sa Kanya with reverence pa rin at ayon sa Kanyang kalooban, ang Kanyang pagsagot sa atin. Pero yes, pwede po nating hilingin yun. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, may mga kakilala tayo na nasa karamdaman, hilingin po natin na pagalingin niya yung mga yun. Wala naman pong sinasabi sa Biblia na hindi sasagutin ng Diyos yung mga yun. Pero hilingin natin yun ayon sa Kanyang kalooban. Pero gaya po nung sinabi kong panalangin kanina, pinapaalis po kasi noon ang lahat ng sakit.
Hindi po yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. Kasi hindi po yung physical sickness ang problema ng tao. Ang problema ng tao ay yung spiritual sickness. At yun po ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Hesus. Yung mga sakit na yan ay bunga na lang o epekto ng spiritual sickness na meron tayo. Itong sakit ni Bartimeo, nagkasakit siya, nabulag siya, pero yun ay yung isang set lang ng paningin niya. Ang bawat isa po sa atin, lahat ng tao ay may dalawang set ng mga mata. Maliban pala kay Lasaysay at dun sa kanyang pinsan. Meron pa silang mga salamin. Ay, si AJ din at saka si Tita. Si JL din pala. Ikaw. Ang set po kasi ng tao, no? Ito, physical. Ito yung first set na meron tayo. Pero hindi lang po ito yung paningin na meron tayo. Meron din po tayong spiritual eyes. At yung spiritual eyes na yan, ayon sa 2 Corinthians 4:4 ay binulag ni Satanas. Kaya nga po maraming taong hindi sumasampalataya sa Diyos kasi binulag sila ng dyablo. Pero nakakakita sila physically. And yet, yung isang set ng mga mata nila ay binulag ng kaaway. Ang layunin po ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus ay hindi para dun sa physical sickness natin. Nagkatawang tao po ang Panginoong Hesus para tayong sasampalataya sa Kanya ay maligtas. Nagkatawang tao siya para mamatay dahil sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa na ang katawang lupa ng mga sumasampalataya sa Kanya ay mapapalitan. Na ang katawang ito ay muling mabubuhay ng gaya ng nangyari sa Kanya. So ang tanong po mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo po ba kung ano ang kayang gawin para sa inyo ng Panginoon? Kung kilala niyo siya, alam niyo kung gaano siya kamakapangyarihan, alam niyo kung ano ang kalooban niya, then hilingin niyo po yun sa Kanya. Punta po tayo sa panghuli. Panghuli, Bartimaeus followed whom he knew. Sumunod si Bartimaeus doon sa kilala niyang Kristo. Nabasa po natin, pinapauwi siya ng Panginoon, di ba? Pinapauwi siya ng Panginoon eh. Ang sabi po, umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi po ba siya? Hindi. Ang sabi dun sa mga sumunod na pangyayari, nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Sabi po dun sa verse 50, maganda din pong pansinin natin ito. Sa verse 50, itinabi o itinapon niya yung balabal niya. Dito po sa salin ko, itinapon eh. Ano po itong balabal na ito at gaano po ito kahalaga para sa kanya? Yung balabal po na yon ay mahalaga para sa kanya, lalo na sa mga oras na napakalamig. Yun po yung pampainit niya. O kaya naman po sa oras ng pagtulog niya, yung unan niya, o kaya higaan niya. O kaya naman po sa oras na siya ay nagtatrabaho, namamalimos. Doon po ilalagay ng mga tao yung kanyang limos. Ibig sabihin, napakahalaga po nito para sa kanya. No? Sa kanyang comfort, sa convenience niya, sa kanyang pamamahinga, at sa kanyang pagkuha ng hanap buhay. Mahalaga po yun para sa kanya. Pero ano po ang ginawa niya? Ibinato niya, itinapon niya, isinantabi niya dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon. At matapos po siyang gumaling, ang sabi po sa ating mga Biblia, sumunod siya sa Panginoon. Kilala niya ang boses ng Panginoon. Alam niya ang boses ng mabuting pastol. Sabi po sa John chapter 10 verse 3, kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Sabi rin po ng Panginoong Hesus sa John 10:14, ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. Hindi po ang mga alagad ang sinundan ni Bartimaeus. Hindi lang po siya nakisawsaw o nakisunod dun sa crowd. Hindi lang po siya nakiuso. Si Kristo talaga ang sinundan niya. Ikaw, sino ang sinusundan mo? Sabay ka lang ba sa agos? Sana po
ay hindi lang kayo nakikigaya sa mga tao sa paligid nyo. Ang bawat mananampalataya ay may personal na relasyon sa Panginoon. Wala pong apo ang Diyos. Para magkaroon ka ng koneksyon sa Diyos, kailangan mong maging anak niya. Kailangan ng personal na relasyon sa Diyos para maligtas. Kaya ang pagsunod po natin sa Panginoon ay dapat personal din. Ang pagkakaligtas po natin ay personal. Ganon din dapat ang ating pagsunod sa Kanya. Bilang konklusyon, gaano nyo po kakilala si Kristo? Ano po ang pagkakakilala nyo sa Kanya? Kung tama po ang pagkakakilala nyo sa Panginoon, magiging tama din po ang paglapit nyo sa Kanya. At kung alam nyo po ang kaya niyang gawin para sa inyo, then maiintindihan nyo po kung bakit dapat lang tayong sumunod sa Kanya. At ang magiging patotoo natin ay yung patotoo ni Haring David, na ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. At nakita po ni Bartimeus yun sa Panginoon. Sa pagsunod niya sa Panginoon, hindi siya magkukulang. Sana po, kagaya ni Bartimeus, may tama tayong pagkakakilala sa Panginoon, alam natin kung ano ang kaya niyang gawin, at sumusunod tayo sa Kanya. Si Kristo ang haring alipin na dapat sampalatayanan at sundan. Magandang umaga po sa inyong lahat.